Magandang araw mga kapikit mata. At ito na nga ang pangalawang kabanata. Bago ko simulan ang istoryang ito, ang mga tauhan at pangyayaring nakalathala dito ay pawang katang-isip lamang at hindi hinango sa tunay na buhay. Kung anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya, ito po ay rated SPG dahil may pangyayari dito na hindi angkop para sa mga bata. At ito na nga, ano naman kayang sakit yon? Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi naman ako doktor. Tanong ni Leia. Balusin kaya kita dyan ng tinapay. Pilosopo ka. Sige, gawin mo. Para naman mabusog ako. Sabay tawa ni Leia. Natawa na rin si Ana sa sinabi nito. Ikaw na nga ang bumasa nito, Rodi. Bakit? Hindi ko gaano maintindihan. Baka ikaw, makuha mo kung ano ang ibig sabihin nito. May kinalaman ba ito? Meron kaya, basahin mo muna. Putol nito sa iba pang sasabihin ng nobyo. Sige, maghintay ka lang at kapag nakuha ko na, ay ipapaalam ko agad sa iyo. Sa halip na maghintay, ay lumabas na muna ito at tinungo ang dalawang katulong na nasa kusina. Pareho sila ng hilig ni Rudy. Kaya naman, nagtulungan at nagkasundo silang dalawa. Ha? Bigla ang nagulat siya sa nakitang pangyayari sa kusina. Kaya bigla siyang napatakbo pabalik sa kinaroroonan ng nobyo. Kilabot na kilabot ito sa nakita. Si Leia at Ana. Rudy, bakit? Anong nangyari? Bilis, tingnan mo sa kusina. Magmadali ka. Kasama ng binata ay pumunta sila sa kusina. Nadatnan nilang sumusuka ng dugo si Ana. Si Leia naman ay tulala na parang isang tuod na kahoy habang nakatitig dito. Dinala nila ito sa ospital pero hindi na rin naagapan ng mga doktor at namatay. God, bakit pati katulong ko? Tanong ni Rudy sa hangin. Hindi nila nakasama si Leia dahil ang matauhan ito ay hindi nila na makausap ng matino. Nang nasa bahay na sila, ay kinausap nila si Leia. Sige Leia, sabihin mo sa amin kung ano ba talaga ang nangyari kanina dito sa inyo ni Ana. Pagtatanong ni Donna dito. Magsalita ka Leia, sabihin mo, sigundan ni Rudy. Dadalhin na ho sana namin yung mga merienda sa inyo nang biglang parang nabilautan si Ana. Kumuha po agad ako ng tubig para ipainom sa kanya nang bigla po siyang sumuka ng dugo. Naiiyak na paliwanag niya. Ano pang nangyari? Tanong ni Rudy. Wala na po akong matandaan. Basta sumuka lang po siya ng sumuka sa harapan ko. Dagdag nito. Hindi lubos maisip ni Rudy kung bakit nangyayari ang ganon. Sa burol ni Ana ay sinagot ni Rudy lahat ng gastusin. Bayad niya na rin sa kabutihan ni Ana sa paglilingkod sa kanya. Nang mailibing na ito, ay iyak ng iyak si Leia, pati na rin ang kasintahan ni Rudy na si Donna. Matapos na mailibing, ay magpapaalam na sana silang tatlo nang bigla silang natigilan. Gayun din, ang iba pa sanang pauwi na ay nabigla. Nakikita nila ang ilang kabataan na tumutulong sa pagliligpit ng mga ginamit sa patay ay biglang nabilaukan. Kasunod ng maramihang pagsusuka ng dugo.
Sa kasusuka, ibigla na lamang nabuwal sa lupa at nalugutan ng hininga. Tirik ang mga mata. Kaya walang pagdadalawang isip ay pinuntahan nila Donna at Rudy si Aling Lourdes para humingi ng tulong dito tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa mga tao. Bakit ngayon pa? Rudy, minahon ka. Sa tagal nating hindi nakabalik dito, baka may kumuha ng kamag-anak kay Aling Lourdes. Pero sabi niya noon sa akin na wala na siyang pamilya. Hindi naman tayo sigurado, di ba? Sa laki ba naman ang binibigay natin sa kanyang pabuya sa pagtulong sa iyo? Baka may kamag-anak siyang nakaalam nito. Kaya kinukup siya at pinatigil na siya sa ginagawa niya. Mahabang paliwanag ng nobya nito. Tanda pa ni Rudy noong huli nilang pag-uusap ni Aling Lourdes na may isang masamang espiritong lumalapit daw dito. Inakit at tinukso daw ito na gagawing bata at maganda si Aling Lourdes at hahandugan ng malaking kayamanan. Pero hindi raw pumayag at nagpadala si Aling Lourdes dito. Iyon marahil ang dahilan kung bakit umalis na lamang ito sa puok na iyon. Gabi na at nagpapahinga na sila ng nobya niya nang biglang kumatok si Leia. Bakit Leia? Nagtanong si Donna. Para po kasing kasama ko si Ana sa kwarto. Natatakot po ako. Para Leia, pakiramdaman ko ang kwarto mo kung totoo nga ang sinasabi mo. Sabi ni Rudy. Hindi po kayo takot, sir. Hindi, Leia. Mas takot ka sa buhay. Huwag sa multo. Pagpasok nila sa kwarto nito, ay naamoy nila ang kandila pero wala naman silang nakikita. Bigo si Rudy na makausap si Ana na nasa kabilang buhay na pero bigla silang nakatanggap ng balita mula sa pamilya ni Donna. Patay na raw ang kapatid nitong babae na ikakasal na sana sa nobyo nito. Pati na ang bunso nilang kapatid na lalaki. Ang dahilan ay ang pagsusuka ng dugo ng mga ito. Dinala nila sa ospital pero wala pa rin nangyari. May balita ka na ba kay Aling Lourdes? Wala pa nga, Donna. Lahat ng kakilala niya, tinanong ko na, pero iisa lang ang sinasabi nila na baka raw umuwi na ng probinsya ito. Paano na to ngayon? Malungkot na tanong nito sa nobyo. Hindi ko alam, Donna. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa nangyayari ngayon. Marami ng taong namamatay dahil dito. Humanap na lang tayo ng katulad ni Aling Lourdes, Rudy. Baka marami pang tao ang mamamatay pag hindi ito agad na agapan. Tutulungan kita. Tutulungan tayo para sa mga kapatid ko at para din kay Ana. Tama ka, Donna. Maraming pwedeng mangyari kung hihintayin pa nating makita si Aling Lourdes bago tayo kumilos. Subukan kaya nating lumapit sa mga albularyo o espiritista. Wala namang mawawala sa atin. Hindi ba? Si Mama at Papa, nabanggit nila minsan sa akin, may kilala raw sila. Masayang turan ni Rudy. Pagkalibing na dalawang kapatid ni Donna, ay sa kanila pinuntahan ang albularyong kakilala ng mga magulang ni Rudy. Magandang gabi po. Kayo po ba si Mang Pedro? Tanong ni Rudy. Magandang gabi rin naman. Ako nga si Mang Pedro. Kami po ay sina Rudy at Donna. Magkasintahan po kami at may importante po kaming kailangan sa inyo. Ano ba ang importanteng sadya nyo? Kahit gabi na, pumarito kayo. Hala, pumasok muna kayo. Si Mang Pedro ay matanda na at may hawak-hawak na tungkod kung lumakad.
May nakasunod dito lagi na isang mataba at puting pusa. Akala nila ay isang simpleng bahay lang ang makikita nila sa paghahanap dito. Pero laking gulat nila dahil mayaman pala ang albularyong kilala ng mga magulang nila. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Sinalaysay nila kaagad ang rason kung bakit napasugod sila sa pamamahay nito at nalaman ni Rudy at Donna na hindi pala lingid kay Mang Pedro ang nangyayaring kababalaghan sa labas ng pamamahay nito. May ginawa na rin akong pag-aaral tungkol dyan sa pakay ninyo, ang sabi nito. Kaya nagkatinginan ang magkasintahan. Baka sa mga mukha nila ang pag-asa na mabibigyan solusyon ni Mang Pedro ang problema nila. Gamit ang angkin kong karunungan ay inalam ko ang sanhi nito. Pero sa ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan ang lahat ng nangyayari. May lumapit dito na isang lalaki at may sinabi, "Halina muna kayo at kumain muna tayo. Alam kong mahaba ang nilakbay ninyo para makarating dito." Natatawang sabi nito. Saka palang naalala ng mga kasintahan na hindi pala sila kumain kaninang tanghalian sa sobrang pag-iisip sa problema. Maganda ang bahay ni Mang Pedro. Bahay pa noong panahon ng Kastila. Nakatayo ito sa isang malaki ring bakuran. Sa paghahaponan na iyon ay maraming nalaman ang magkasintahan at hindi rin mapatid-patid ang kanilang kwentuhan. Ang inyo po bang prosesyon ay minana nyo lang din sa mga kanunuan ninyo? Tanong ni Donna dito. Oo, at wala nang magmamana nito. Saglit na dumaan ang lungkot sa mga mata nito. Hindi po ba sabi ninyo kanina may mga anak kayo? Oo, meron nga pero nasa ibang bansa sila lahat. Dito nga puro katulong ang mga kasama ko. Pero masaya pa rin ako kasi nga parang pamilya ko na rin sila. Magiliw na pagkukwento nito at nawala nang bigla ang lungkot sa mga mata nito. Pagkabanggit sa mga taong nasa paligid nito. Gustuhin man nilang humaba ang kanilang pag-uusap, pero kailangan na nila Rudy at Donna na umuwi at babalik na lang sa ibang araw upang maumpisahan na nila ang gagawing pag-aaral. Sakay na silang dalawa ng kotse at hinihintay na lamang nila na mabuksan ng husto ang mga bakal na gate at tanaw sila ni Mang Pedro. Kumakaway sila dito nang makita nilang nawala ang kasiyahan nito. Nagtaka sila kaya napalingon sila sa bahagi na tinitingnan nito. Nabigla sila nang makitang sumusuka ng dugo ang isang tauhan nito. Malaki ang naging kalungkutan ni Mang Pedro dahil ang namatay niyang tauhan ay isa sa mga matapat niyang tauhan. Sa lungkot nito ay naroroon din ang galit. Mas sumidhi ang pagnanais nitong matuklasan ang rason sa likod ng pagtayang nagaganap. Ang rason sa likod ng patayang nagaganap. Mangyari ng mangyari dahil ilalaan daw nito ang natitirang lakas at buhay sa pagtuklas sa pwedeng maging solusyon. Baka naman po nakakasama sa inyo ang sobrang pagdadamdam, galit. Kalma lang po. Hindi ko mapipigil ang sarili ko. Lintik na salot na ito. Pati tao ko dinamay, sabi ni Mang Pedro. Mang Pedro, kalma lang po. Kalma lang, sabi ni Rudy. Hindi na nagtagal ay inilagay na nila sa kaayusan ang bangkay ng tauhan nito. Hindi na nakauwi ang magkasintahan sa gabing iyon. Kaya tumawag na lamang sila sa kanilang bahay. Pagkabukas ay nalaman nilang nasa pribadong silid ang matanda at pinapasunod sila nito roon. Ano? Ano pong ginagawa ninyo? Tanong ni Rudy. Kung nakikita ninyo,
Pinulot ko ang buo-buong dugo na sinuka ng nasawi kong tauhan. Tinabi ko ito at ngayon nga ay pinag-aaralan ko. Paliwanag ni Mang Pedro sa magkasintahan. Nasa garapon ito nakalagay at nilagay niya ito sa isang pakuluan. Nang kumukulo na at umuusok, ay tahimik na nagsagawa ng ritual si Mang Pedro. Magtagumpay sana siya. Sana nga, Donna. Magtiwala lang tayo. Mahinang pag-uusap ng magkasintahan habang nagmamasid sa ritual na ginagawa ni Mang Pedro. Hindi nila maintindihan ang mga sinasabi nito, pero hindi nagtagal ay may ikinamangha sina Rudy at Donna. Doon lamang sila nakasaksi at nakakita ng ganoong pangyayari. Takang-taka at manghang-mangha sa nakikitang pagbabago ng anyo ni Mang Pedro. Nagliliwanag ang buong katawan nito hanggang sa hindi na nila kayang tingnan ito dahil sa sobrang pagkasilaw. Nagyuko sila ng ulo habang tinakpan ang kanilang mga muka. Nang inaakalang pwede na silang tumingin, ay mas nabigla sila. Mang Pedro, asa na siya, Rudy? Wala na sa harap nila si Mang Pedro. Gusto mag-alala ng magkasintahan dito, pero naalala nila ang tagubilin nito na wala silang ibang gagawin kapag may makita silang kakaiba. Kaya wala silang ginawa kundi ang maghintay na bumalik ito. Saan na siya? Hindi ko alam, Donna. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Wala kang ganitong karanasan noon kay Aling Lourdes. Wala, Donna. Minsan man ay hindi pa ito nangyari sa akin. Si Mang Pedro na lang ang huling pag-asa natin. Sa tingin mo ba mas magaling si Mang Pedro kaysa kay Aling Lourdes? Depende, Donna. Napansin na magkasintahan ang puting pusa ni Mang Pedro na gustong pumasok sa kwartong kinaroroonan nila. Huwag, tigil na Rudy sa kasintahan sa pagtangkang pagbubukas nito ng pintuan. Parang gusto niyang pumasok. Alam ko, pero di ba pili niya sa atin, dito lang tayo. Walang gagawa nang hindi niya pinag-uutos. Sorry, nadala lang ako. Sa kusina ng bahay ay busy sa pagluluto sina Delia at Pinang. Itagal na rin nilang namamasukan kay Mang Pedro. Masarap silang magluto na lubos na ikinasasaya ni Mang Pedro. Hindi makatiis ang mga ito, nagaya ng dati nang nakakagawian nila habang nagluluto. Ang mga daldalan. Ano ka, baliw? Ang wika at tanong ni Delia kay Pinang. Totoo, Delia, buntis ako at si Anton ang ama nito. Yung lalaking nagdadala dito sa atin, lagi buwan-buwan ng bigas. Oo nga, kapag hindi niya ako pinakasalan, magpapakamatay na lang rin ako. Kakausapin ko yung Anton na yan. Umanda yan sa akin. Kasalanan ko rin ito eh. Nagtiwala ako agad sa kanya. Malungkot na sinabi nito. Kasalanan mo man o hindi, dapat pananagutan niya yan. Kung hindi, tutulungan pa rin kita. Idedemanda natin siya ng rape. Rape? Ginusto ko rin naman ito, Delia. Paluno ko sa'yo itong talong eh. Makikita mo. Gaga ka ba talaga? Oo, in love na kasi ako sa kanya. Cute na tumingin ito kay Delia habang nakangisi. Abat lintik na talong yan. Hindi na lang kumibo si Pinang. Baka magkatalong siya ng hindi oras. Tawagin mo na si Mang Pedro at yung mga bisita niya. Luto na ang mga ito. Utos ni Delia. Nasa pribadong kwarto sila ngayon. Maghintay na lang tayo na matapos iyon.
Bakit kasi kumalat pa yung pagsusuka ng dugo? Ayan tuloy, natatakot na ako. Sabi ni Delia. Ay huwag namang sanang mangyari sa akin yan. Takot na sambit ni Pinang. Kanina, gusto mong magpakamatay. Tapos ngayon, takot ka na. Baka rin ano, natatawa si Delia dito. Kanina yun. Ngayon, takot na ako. Sayang lang ang ganda ko. Ang kapal talaga ng buhok mo. Talaga. Kaya nga shiny yan eh. Hala, over ka. Wala kaya akong buhok. Nagtawanan silang dalawa, pero bigla rin silang tumahimik at nagkahagikikan. Si Anton kasi, binuntis pa ako. Madalas tayong mga babae ang mahina. Sa nanghina talaga, nalaglag tuloy panty ko. Tawanan sila dito. Pero balik tayo sa pagsusuka ng dugo, Pinang. Ano sa tingin mo ang pwedeng igamot? Sa amin, asin lang. Paano yun? Sa amin kasi, kapag may nagsusuka ng dugo, ay pinapakain namin ito ng asin para tumigil. Nasubukan mo na ba? Hindi sa akin, sa kapatid ko. Epektibo ba? Oo, ewan kung bakit. Anong oras na pala? Hindi man lang natin namalayan, pero wala pa rin sila. Gusto mo, habang naghihintay tayo sa kanila, kikwento ko sa'yo kung saan namin binuo itong baby. Natatawang tanong nito kay Delia. Ay ang bastos mo talaga, Pinang. Natatawa na rin ito. Paano ba naman kasi? Wala kang BF, kaya hindi mo pa nararanasan ang mga naranasan ko. Dugtong nito. Ewan sa'yo, Pinang. Diyan ka na nga. Tawang-tawang pag-iinis nito kay Delia. Hinanap na lang ni Delia ang pusa ni Mang Pedro at natagpuan niya ito sa labas ng pintuan ng pribadong kwarto na ginagamit ng amo. Maria, anong ginagawa mo dyan? Bawal ka dyan. Bawal tayo dyan. Nilapitan at kinuha nito si Maria nang makitang naglilikot at nag-iingay ito sa labas ng pintuan. Halika na dito. Ikaw ha, matigas ulo mo. Kunwaring galit siya dito. At dinala na sa kusina. Wari may ibig sabihin ang pusa dito. Pero hindi iyon pinansin ni Delia. Ulit nito kay Delia. Maria, Maria, huwag sabi dyan. At dinabol ulit nito ang pusang bigla na lang tumakbo pabalik sa pintuan ng kwarto. At hanggang dito muna ang pangalawang kabanata. Abangan sa susunod ang ikatlong kabanata. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Nakapikit mata.